So welcome po to the 6th night of our Sambang Gabi 2024 All Out Christmas. Tonight, let us worship our Jehovah Rapha, the God who heals. Walang iba kundi si Jesus. He is the only way, the only truth, and the only life. So come on, village, let us sing to Him. Let us celebrate this night as we sing this song. Come on, everyone. Looking through the lens of a love that never ends. How great it is. You came into my life, and now everything is bright. How great it is. Everybody say, I'm living my best life. 'Cause I'm living for the Most High. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are, and everything's better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are. Everything is better when you're walking through His light. Be the best on my side. I'm waiting. I'll always go your way, and that's never gonna change. How great it is. Come on, everybody, living my best life. 'Cause I'm living for the Most High. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are. Everything is better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are. Everything is better with you. Come on. Give you praise to Jesus. Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Give Him all you got now. Come on, give Him all your praise now. Slide to the left, hey. Slide to the right, say. Give Him all you got now. Come on, give Him all your praise now. Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Give Him all you got now. Come on, give Him all your praise now. Slide to the left, hey. Slide to the right, oh. Give Him all you got now. Come on, give Him all your praise now. Come on, put your hands up in the air. Here we go. Everybody, you are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are, and everything is better with you. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are. Everything is better with you. Everything is better with you, Lord. Let us sing our battle song. Let us fight on our knees with our hands lifted high. Come on, church. When all I see is the battle,
you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. When all I see is a cross, can't you see the empty tomb? So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of everyone shout. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you. Jesus, always speak your name, Lord, for there is power in your name. Speak your name, Lord.
your holy name, Lord Jesus. Everybody, let's speak His name. Let us say the name, or let us speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every feel anxiety, to every soul captured by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. This night as we speak His name, let the Spirit of God move into your heart. And as we speak His name, let your heart, let your heart speak to our Lord, and give everything to Him. Every anxiety, every depression, every darkness, every sin. For Jesus is powerful. For Jesus is life. And let us shout His name in our family, in every streets. Hayaan po natin na matanggal ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hayaan po natin ang ating mga puso, mga pusong alipin ng hadlang, upang ikay makalapit sa Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo po'y malaya kung makakalapit po sa Kanya. Sapagkat ang katotohanan po, sa sino mang sumampalataya sa Panginoon, tayo po'y Kanya na po pinalaya sa kasalanan, pinalaya sa dilim. Tayo po'y malayang makalapit po sa Kanya. Kaya ang bawat tao po na nandito ngayon, let us speak His name and experience the power of Jesus, His holy name. Let the Spirit of God move into this place this night. Let us sing. Shout Jesus from the mountains,
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak your holy name. Jesus. One more time. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak your holy name. Jesus. Everybody speak his name. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak your holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Jesus. Let's say your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let us shout his name. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name. Say his name, Jesus. Oh, Lord, shout his name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak your holy name. Jesus. Your holy name, your powerful name, your mighty name, and we worship your name, Lord Jesus. In every street, in every family, in every mountain, Lord, we will shout your name, we will speak your name, for your name is above every name. Your name is holy, holy, holy. And it's an honor to sing or to speak your name, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Give back everything to you. All the glory, the worship, everything. Our hearts, mind, soul, and strength. Give it back to you, Lord Jesus. Because we love you. You loved us, Lord. Salamat po, Diyos, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa atin pong Sambang Gabi 2024. Can we just take this time po to look at the person beside you and greet them with a good evening? At sabihin niyo po sa kanila, buti, buhay ka pa. No? So, sabihin niyo po sa kanila, salamat po sa Diyos.
at kinakaya mo at lumaban ka this year. Po, no matter the hardships na naranasan po natin this year, we're able to stand and say yes to life. Alam niyo, yung isa po sa magandang characteristic po natin as Filipinos po, is we're able to smile kahit ang dami na po nating problema po na nararanasan. Not because we're crazy, but because we are resilient. And this year nga po, yung title po ng atin pong Sambang Gabi is All Out Christmas. Sabihin niyo po, All Out Christmas. And the question for us tonight po is, naging all out po ba tayo ngayon pong taon pong ito, Or naging unashamed po ba tayo? Kasi yan ho yung naging lakbayin ho natin, eh. Yun po yung tanong po sa atin, Kumusta po yung buhay po natin dun po sa mga nagdaang buwan, Kamusta po? Ano na po yung mga naranasan at itinuro ho sa atin ho ng Diyos? Po, sa kabila po ng mga nangyayari ho sa buhay po natin, tanong po sa atin, hindi po ba tumigil yung pananampalataya po natin sa Panginoon? Yung pong pagtitiwala po natin sa Panginoon? And as we continue our journey of life po, kailangan alam ho natin kung ano ba yung pinangahawakan ho natin sa buhay. Kasi kung hindi ho natin alam niyo po, sobrang dali lang pong mawalan ho ng pakialam sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na po sa mga bagay po na may kinalaman po sa kaharian ho ng Diyos. Kaya nga po, this year, it is God's reminder po, or a wake-up call po, to some of us, that we are not just surviving po every day, but we are here to make an impact to the world, to serve the people, and to live by our purpose. And it's very important po not to lose our why. Kasi kung titingnan nun natin, yung mga taon po na nagdaan, doon natin makikita kung gaano po kabuti ho ang Diyos sa atin hong buhay. At doon po, ang Diyos po ay nagbibigay po sa atin ng pangako. And by the end of this year, 2024 po, let me ask you a question again and again po, Sa mga panahon ho ngayon, dala-dala pa rin ho ba natin yun ang pangako ng Diyos? Po, tingnan niyo po yung katabi po ninyo, tanongin niyo sila, dala-dala mo pa rin ba yung pangako ng Diyos? Nakaayon po ba yung puso ho natin sa nais ho ng Diyos? Are we still willing to say yes to God po sa mga panahon ho ngayon? Or marami ho sa atin, tumigil na, ayaw na pong maglakbay. Kasi alam niyo po, ayaw na ho nila ng risk. Pagdating ho sa kanilang pananampalataya. Because if we want to strive more for God po, sometimes it is difficult for us. At karamihan ho sa atin, or madalas, gusto nila yung comfort. But comfort quite easily destroys usefulness. Sabi nga ho natin, wala akong paglago sa kaalwanan. Kaya nga po, kapag nasanay po tayo sa comfort, we can easily decline po kung ano man po yung pinapagawa ho sa atin ng Diyos. You know, church, God is always speaking to us po. He is always speaking in our lives. But why we unable to hear it? Because when God speaks, He whispers. And the problem with whisper is you cannot easily hear or notice it when everything around is noisy. Kapag maingay po yung paligid, ang hirap pong marinig po ng tinig ng Diyos. Ang hirap pong marinig po ng banayad na tinig ng Diyos. Because there are times po na sobrang busy po natin, and sometimes God finds a way to make us stop. And sometimes po, it requires something drastic to make us stop, and bad things happen. And that moment, God is giving us an opportunity to reorient ourselves. Ano ba yung mahalaga sa akin? Naglalakbay pa ba ako? Naglalakbay pa ho ba tayo? O tumigil na ho tayo? Are we still willing to say yes to God? Are we still willing to journey with God? Sa mga times po ito, kailangan ho nating pumili ng tama sa buhay po natin, At sa kabila ho ng mga nangyayari ho sa atin, mga na-experience ho natin ho sa buhay,
Sa pagsunod ho natin sa Panginoon, we have two choices. It's either we trust God or we question God. And as we continue our series po, pinag-aaralan po natin ngayon yung mga pangalan po ng Diyos, we're going to talk about Jehovah Jireh. And what's the meaning of Jehovah Jireh? God, the provider. Dahil sa sobrang dami pong pangangailangan ho ng tao, dami ho nating kailangan ho sa buhay, ang Diyos po gumagawa ho siya ng iba't iba pong paraan para matugunan po yung pangangailangan po ng bawat isa. At ang Diyos po, nire-reveal niya po yung sarili po niya, kung sino ho siya, in different ways. At ngayon pong gabi, let us go back po dun sa kwento po ni Abraham at ni Isaac. At kung paano kumilos ho ang Diyos. Bago tayo dumako po sa salita po ng Diyos ngayon pong gabing ito, tayo po yumuko, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa, kayo po na Diyos na mahabagin, kayo po ay amin hong sinasamba at tinataas. Salamat Panginoon sa gabi pong ito, sa patuloy niyo pong pagsama po sa amin ng mga buhay. We pray, Panginoon, na sa amin ng pag-aaral ng inyong salita, hayaan niyo po na kausapin niyo po kami, O Diyos. Hindi lang ho basta tumaba ang mga utak ho namin, kundi tumagos ho ito, tumawid ho ito sa amin ng mga puso. At malaman po namin ang inyong salita by heart and may apply po namin ito sa amin ng buhay. Samahan niyo lamang po kami sa amin ng pag-aaral sa gabi pong ito. Salamat po. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. If you have your Bible po, buksan niyo po ang inyong Bible sa Genesis chapter 22 verse 1 to 19. Sabi po dito, dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na sa Isaac. At pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama sa Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil akit kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama, sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at mga panggatong pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog at nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar na sinasabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatayin na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmula ng kasabihang sa bundok ng Panginoon ay may inilaan siya. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako
sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway at sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Kung mapapansin po natin, dito po sa scenario po na ito, dito po sa chapter po na ito, dito po sinubok po ng Diyos po si Abraham. At sa mga nakakilala po kay Abraham, siya po ay tinawag ho ng Diyos at his very old age na po, It's around 100 something na po siya noon, At nung time ho na ito, nung si Isaac po, alam niyo po, bago pa ho naging anak po nila si Isaac, hindi ho basta-basta yung pinagdaanan ho ng mag-asawa. Asawa niya po si Sarah. At nung mga time ho na yun, bago pa ho isilang po si Isaac, si Abraham po ay nakisiping pa po dun sa kanya pong alipin para magkaroon lamang po ng anak. Kasi nga po, tanda na po sila eh. Tanda na ho sila. At itong si Sarah, yung asawa po ni Abraham, natatawa ho siya kasi nga pinangakuan sila ng Diyos na magkakaroon ng anak. At kaya nga sabi ni Sarah, sa tanda ko ng to, magkakaanak pa ba ako? Yun yung sabi ni Sarah eh. Pero ano yung nangyari? Pinagkalooban ho sila ng Diyos ng anak at yun ho si Isaac. At nung time po na ito, malaki na po si Isaac. At dito na nga po, dito ho siya, sinubok ho ng Diyos. Tinawag ho ng Diyos si Abraham, Abraham, ihandog mo si Isaac sa akin. Yun po yung sabi ho ng Diyos. At nung po mga time ho na yun, yung ginagawa po nila na hahandog po sa Diyos ng burnt offering po. Ginagawa po nila yon para po mapatawad po yung kanilang mga kasalanan at pagpapakita na rin po ng pagsamba ho nila sa Diyos. And nung time ho na yon, dahil nga po sinubok ho ng Diyos ho si Abraham, nakita po natin kung ano po yung naging tugon ho ni Abraham sa Diyos. Hindi niya ho sinabi na, ay teka lang Lord, ang tagal-tagal kong inintay itong anak ko. Ang tagal-tagal naming inintay ito ni Sarah. Sasabihin mo sa akin, ibibigay ko sa iyo at iaalay ko bilang handog at susunugin. Papatayin, po. Pero alam niyo po, si Abraham, andun pa rin ho yung buong pagtitiwala niya ho sa Diyos. Nakita ho natin, kahit alam niya po na kukuhanin na po yung kanyang anak sa kanya, At kahit alam niya po na ihahandog niya na po si Isaac sa Diyos, po, still, andun pa rin po yung pagtitiwala niya. At hindi ho siya nagdalawang isip po, That time mo, sobrang tanda na ho niya, pero nagtiwala pa rin ho siya sa Diyos. Sumunod pa rin ho siya sa Diyos, kahit hindi niya alam yung mga susunod na pangyayari. Po, yan ho yung maganda po kay Abraham eh. Po, sumunod ho siya sa Diyos wholeheartedly. He obeyed God wholeheartedly. Sabi nga po ng verse 1, tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na Isaac. Pumunta kayo sa bundok ng Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Grabe ho yung pinapagawa ng Diyos kay Abraham, Pero hindi ho siya nag-complain. Hindi ho nagreklamo si Abraham. Hindi ho siya nagtanong, Lord, okay ka lang ba? Okay ka lang ba, Lord? Alam niyo ho yun? Hindi ho eh. Hindi ho siya nagreklamo ho sa Diyos. Kahit ho yung pinakamahalagang tao sa buhay po niya, still, hindi niya ho ipinagdamot ho sa Diyos. Kung titingnan po natin yun pong kwento po ni Isaac at ni Abraham po, pagdating ho sa pagsunod at pagsamba ho sa Diyos, grabe po eh. Kahit ho masakit po yung pinapagawa ho ng Diyos kay Abraham, still, sinunod niya pa rin kasi alam niya na ito yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Now, ito yung tanong ho sa atin. Kamusta po yun yung pananampalataya at pagtitiwala ho natin sa Diyos sa mga panahon ito? Yun bang pagtitiwala po natin ay kagaya po ng kay Abraham? Na kahit sobrang halaga na po, kahit sobrang halaga po ng hinihingi po sa atin ho ng Diyos, tanong ho sa atin, handa ho ba natin niyang ibigay sa Kanya? So, dito ho natin makikita kung gaano po yun yung pagsamba ho ni Abraham sa Diyos.
kung gaano ho yung pagtitiwala at pagsunod niya ho sa Diyos. Kaya nga po, kamusta po yung pagsunod ho natin sa Panginoon? That's the question for us tonight po. Pagdating ho sa Diyos, ang tanong ho sa atin, tumutodo ho ba tayo? Tumutodo ho ba tayo sa paglilingkod at pagsamba ho natin sa Diyos? Paano ho natin ginagamit yung buhay po natin para ho paglingkuran ng Diyos? Pwede niyo po ba tingnan yung katabi po ninyo? Tanong niyo sila, todo ka ba sa Diyos? Kasi kung todo ho tayo sa Diyos, todo din ho ang Diyos sa atin. Kung nagtitiwala ho tayo sa Diyos, Diyos na ho ang bahala ho sa atin. And that's Abraham po. Ganun ho yung ginawa ho niya. Kahit masakit ho sa loob ho niya, still, Panginoon, pagsamba ko to sa iyo eh. Kaya gagawin ko kasi mahal ko po kayo. Tanong ho sa atin, gaano ho natin kamahal ho ang Diyos? To the point na kahit hindi ho natin alam yung po mga mangyayari po sa mga susunod ho na araw, still, Panginoon, pagtitiwalaan pa rin kita. Kung tinatawag ho tayo ng Panginoon, sa Kanya po mga specific ho na tawag ho sa atin, tanong ho sa atin, do we still trust God? Kahit hindi na ho natin alam yung po mga mangyayari sa susunod na araw. Basta alam lang ho natin, kasama ho natin ang Diyos at alam ho ng Diyos kung ano yung ginagawa niya. The problem for some of us po is, kaya hindi ho tayo makatodo ho sa Diyos kasi sobrang takot ho tayo mawala yung pong mga bagay na pinakaiingatan ho natin. Sobrang takot ho tayo na ibigay ho sa Diyos, mawala sa atin yung mga goals ho natin na, Lord, gusto ko maranasan tong bagay na to eh. Ibibigay ko yung mga kaya kong ibigay sa iyo, Panginoon. Pero itong bagay na to, yung pangarap ko o yung tao na to, dito lang yan sa akin. Ganun ho ba tayo? Kasi kung ganun ho tayo, hindi ho tayo totally nagtitiwala ho sa Diyos. We're just saying po that we love God. Pero ang totoo po, hindi ho natin siya totally mahal. Because if we love God, we will trust God. Ito yung si Abraham, hindi niya po dinecline yun yung pinapagawa ho sa kanya ng Diyos. Kahit gano'n na po yung age po niya, ang dami niya na pong naranasan po dahil sa pagsunod niya po sa Panginoon, daladala niya po yung pangako po ng Diyos ho sa kanya, kahit saan ho siya magpunta, kahit saang lugar ho siya magpunta, nagtatayo po siya ng altar at sumasamba ho siya sa Diyos. Gano'n ho ka-devoted ho si Abraham sa Diyos, pagdating ho sa pagsunod ho sa Panginoon, at gano'n na lang ho niya kamahal po ang Diyos. Tanong ho sa atin sa mga panahon ho ngayon, do we still trust God? Kahit hindi na ho natin alam or kontrolado po yung mga pangyayari ho natin sa buhay po natin. That's the question for us po. Magtitiwala pa rin ho ba tayo sa Diyos kahit na yun po mga pangyayari ho sa buhay po natin, pangit ho yan or maganda man ho yan, tanong ho sa atin, magtitiwala pa rin ho ba tayo sa Diyos? Kahit ito na po yung nangyayari ho sa family po natin or sa business ho natin, sa career ho natin, tanong ho sa atin, do we still trust God? Kahit ho yung mga nakikita ho natin sa mga panahon ho ngayon is dilim, failures, disappointments, rejection. Tanong ho sa atin, andun pa rin ho ba yung pagtitiwala ho natin sa Diyos? Kahit hindi na ho umaayon ho sa atin, yun yung mga expectations ho natin. Yun yung tanong ho sa atin eh. Tanong ho sa atin, tutuloy pa rin ho ba tayo sa Diyos? Maglalakbay pa rin ho ba tayo kasama ang Diyos? O magpapaiwan na lang tayo sa lakbay na patuloy na pinapakita sa atin ng Diyos? And I would like to read this passage po, It's from the book, Ego is the Enemy by Ryan Holiday. Ito po yung sabi niya. According to Robert Greene, si Robert Greene po, isa po sa mga mentor po ni Ryan Holiday. Sabi niya, according to Greene, there are two types of time in our lives. Meron daw pong dalawang types ng time sa buhay po natin. The dead time, when people are passive and waiting, and alive time, when people are learning and acting and utilizing every second. Every moment of failure, every moment or situation that we did not deliberately choose or control presents this choice. A lifetime, dead time. Which will it be? Francis Scott Key wrote the poem that became a national anthem of the United States while trapped in the ship during a prisoner exchange in the War of 1812. Viktor Frankl
refined his psychologies of meaning and suffering during his ordeal in 3 Nazi concentration camps. Not that these opportunities always come such serious situations. The author, Ian Fleming, was on bed rest and, per doctor's order, forbidden from using a typewriter. They were worried he'd exert himself by writing another Bond novel. So he created Chitty Chitty Bang Bang by hand instead. Walt Disney made his decision to become a cartoonist while laid up after stepping on a rusty nail. Yes, it would feel such better in the moment to be angry, to be aggrieved, to be depressed, or heartbroken. When injustice or the capriciousness of fate are inflicted on someone, the normal reaction is to yell, to fight back, to resist. You know the feeling. I don't want this. I want my way. I want that way. This is short-sighted, sabi po ni Ryan Holiday. Think of what you have been putting off, issues you decline to deal with, systemic problems that felt too overwhelming to address. That time is revived when we use it as an opportunity to do what we've long needed to do. It comes in many forms, idly dreaming about the future, finding refuge in distractions, refusing to consider that our choices are a reflection of our character. We'd rather do basically anything else. But what if we said, this is an opportunity for me. I'm using it for my purposes. I will not let this be dead time for me. In life, we will get stuck with dead time. Its occurrence isn't in our control. As Booker T. Washington most famously put it, cast down your bucket where you are. Make use of what's around you. Don't let stubbornness make a bad situations worse. Sabi po ni Ryan Holiday, meron pong dalawang klase po ng time sa buhay po natin. The alive time and dead time. Pag sinabi pong dead time, ito po yung time po na ayaw ho nating kumilos dahil sobrang dami na pangit ho na nangyayari ho sa buhay po natin. Mas pinipili na lang ho natin na magmukmok sa isang tabi at hindi na ho lumaban sa buhay. That's dead time. At ano daw po yung alive time? Kahit ano po yung mangyari sa buhay, kahit ano na pong problema yung kinakaharap, whatever the circumstances are, we are still saying yes to life because we are willing to learn more and we are willing to strive more. Yan ho yung alive time. Tanong ho sa atin, nasaan ho tayo sa dalawang time po ng buhay po natin na yon? Ang ilan ho sa atin, na-stuck na po dun sa dead time. Kasi ang dami na ho nangyari ho sa buhay. Nabaon na ho tayo sa utang, namatayan ho tayo ng mahal ho sa buhay. At hindi na ho natin alam kung ano po yung mga mangyayari sa susunod ho na araw. Ayaw na ho nating bumangon. Ayaw na ho nating lumaban sa buhay. Dumadating ho yung time po na parang ayaw na lang ho nating mabuhay. Wala na ho tayong pakaalam kung ano yung mga mangyayari ho sa atin sa mga susunod na araw. Ano daw po yung alive time? Kahit ano po yung nangyayari ho sa atin, kahit ano man pong circumstances po, still saying yes to life. Handa pa rin ho tayong sumunod ho sa Diyos na Panginoon, kahit ganito ho yung nangyari sa akin, kahit ganito na po yung nangyari sa pamilya ko, tutuloy ho ako sa inyo. Gagawin ko pa rin po kung ano po yung pinapagawa niyo sa akin. And I will trust in you. Ilan ho sa atin yung ganyan? Ilan ho sa atin na kahit alam na ho natin na sobrang dami na ho nangyari na pangit at hindi ho magandang bagay po na na-experience ho natin, we are still saying yes sa lakbayin po na ibinibigay ho ng Diyos. Kahit sobra ho tayong nasaktan, kahit sobra ho tayong nalungkot, pero andun pa rin ho yung pagtitiwala po natin sa Diyos na Panginoon, alam ko po
na alam nyo kung ano yung ginagawa nyo sa buhay ko. Kaya tutuloy po ako sa inyo. Gagawin ko kung ano man po yung pinapagawa ninyo. Because I know nakikilos at kikilos ka sa buhay ko. Kahit ganito po yung maranasan ko, kahit na maganda baon-baon na ho kami sa utang, still, tutuloy ho kami sa inyo. Ano man pong pangit na mangyari ho sa buhay ko, sa family ko, sa trabaho ko, sa career ko, tutuloy pa rin ho ako sa inyo, Panginoon. At kung ano man po yung mga bagay po na hinihingi niyo sa akin, I am willingly give it to you, Lord. Marami hong kwento ng buhay na kung titingnan ho natin, ang pangit. Hindi ho yung katabi po ninyo. Marami hong kwento ng buhay po na kung titingnan ho natin na ang pangit at mapapatanong ho tayo sa Diyos, Lord, bakit kailangan kong maranasan to? Lord, bakit kailangan kong pagdaanan to? Bakit ko nararanasan itong mga ganitong bagay? Maybe there are times po na yun pong consequences of our doings, kaya ho natin nararanasan po yung mga pangit na bagay. Pero there are times po na kahit wala ho tayong ginagawang mali, we're pursuing God's will, living a good life, but suddenly, bad things happen. Challenges arise. Panginoon, bakit? Kaya ho minsan mapapasabi tayo, life is unpredictable. Bakit ganito yung buhay? Maybe marami ho sa atin ang dumadaan po sa mga ganitong klase ho ng pagsubok, ano? Kaya nga po, sabi ho natin kanina, it's either we trust God or we question God. For going back to the story of Abraham and Isaac po, hindi ho nagtanong ho si Abraham. He trust God. He obeyed God. Sino po sa atin yung ganito? Yung buong identity ho natin is naka-base dun po sa atin ng mga achievements. Tingnan nyo nga po yung katabi po ninyo. Tanong ho sa atin, yun bang mga bagay ho na yan ay mas mahalaga pa ho kaysa ho sa Panginoon? Yun mga bagay ho ba na meron ho tayo ay mas mahalaga po kaysa ho sa Diyos? Kaya nga po, ito na ho yung time para tanongin ho natin yung sarili ho natin na seryosohan po, ano ba talaga yung mahalaga sa akin? Mas mahalaga ba talaga yung mga bagay na yan kaysa sa relasyon ko sa Panginoon? O mas mahalaga sa atin ang Diyos, ang relasyon ho natin sa Panginoon? May mga times ho kasi na kala ho natin lahat ho ng bagay, we can do it on our own at hindi na ho natin kailangan ho ang Diyos. And sometimes naman po, alam naman ho natin na ang Diyos po, nagpo-provide po ng mga pangangailangan ho natin, pero may mga times po na dahil tinugon ho ng Diyos yung mga pangangailangan ho natin, nakakalimutan na ho natin siya. Isinasantabi na natin ng Diyos. Nawawala na tayo ng pakialam sa Diyos. Sometimes ho, ganyan ho yung marami ho sa atin. Alam niyo, sabi ho ng scripture, kung ang pag-asa mo sa buhay na ito, alam niyo, sabi ho ng scripture, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo. Yun ho yung sabi ho ng scripture eh. Kaya nga ho, kamustahin ho natin, i-check ho natin yung sarili ho natin. Nagtitiwala lang ba ako sa Diyos? Lumalapit lang ba ako sa Diyos kasi meron siyang kayang ibigay sa akin pabalik? Or kahit ano yung mangyari, magtitiwala pa rin ako sa inyo, Panginoon. Alin ho tayo dun sa dalawa? Mga times po na yun yung pinangahawakan ho natin sa buhay or yun yung i-cherish ho natin, ayaw na ho nating mawala. At kapag nawala ho yun, para na ho tayong mamamatay. Ganyan ho ba tayo? Maybe it's our job or yung business ho natin o yung pangarap po natin. Sabi po ni Ryan Holiday sa kanya pong book na Right Thing, Right Now, the test of a man's character is not in times of ease, but in times of trial. It is easy to be good when it's easy, but true virtue is revealed in the face of adversity.
lumalabas po yung totoong character po ng isang tao in times of trial. Doon na po sa mga time zone na sobrang hirap. At doon ho natin makikita kung anong klaseng tao siya. Church, the call of God comes with a price. But the call of God also comes with a promise. Sabi nga po, if we keep the things that are dear to God, God will keep the things that are dear to you. Ano man po yung mga bagay po na pinagdadaanan po natin, kung sa mga panahon ho na ito, nakikita ho natin na, Lord, parang kulang eh. Kulang ho yung budget ho namin. Kulang ho yung pang-tuition ho namin. Hindi ko alam, Panginoon, kung saan ko kukunin yung mga susunod na panggastos namin sa pang-araw-araw. Hindi ko alam kung saan nahanap ng panibagong client. Tatandaan ho natin, if we trust God, God will sustain us. He will provide. Sabihin niyo po sa katabi po ninyo, God will provide. May kukwento lang po ako sa inyo. Hindi ko lang po maalala kung anong taon na yun. Pero nung time po na yun po yun, yung pong Sambang Moraya. Kasi ito po yun eh. Sabi nga po, yun yung Sambang Moraya, ito yung pagsamba po, yung pagbibigay ho natin sa Diyos na talaga hong masasaktan ho tayo. Kagaya ho nang nangyari po kay Abraham, kung paano niya po inalay si Isaac po sa Diyos. Ito po yung kwento. Noong mga time ho na yun, dahil nga po, dun ho sa lakbayin po na ibinigay ho sa atin ng Diyos, Kasi gusto ko ho na maging kabahagi po eh. Gusto ko maging kabahagi po dun sa binubuhong lakbayin ng Diyos po sa atin hong church. Sabi ko nga po, kahit hindi naman siya sobrang laki ng ginawa ko that time, But still, sabi ko, ito yung mga kwento na binuo ng Diyos sa church at sa akin po, personally, sa pagsunod ko sa Panginoon. Alam niyo, nung time ho na yon, meron po akong phone. Sabi ko, ayaw kong magpaiwan sa lakbayin. Gusto kong maging kabahagi ng lakbayin. Gusto kong kasama ako doon sa kwento na binuo ng Diyos that time. Alam niyo po, yun pong phone ko. Siguro yung mga price po niya that time is mga 25,000, So, hindi naman po siya sobrang mahal, Pero sabi ko, Panginoon, gusto kong maging kabahagi po doon sa Sambang Moraya. Alam niyo po, kinausap po ako ng nanay ko, kaharap ko po siya. Sabi ko sa kanya, Ma, ito yung gagawin ko, ito yung plano ko. Ibebenta ko yung phone ko kasi meron binubuong lakbayin ng Diyos sa church at gusto kong maging kabahagi. At alam niyo po, nung time ho na yon, naiyak na po ako doon. Kausap ko po yung nanay ko. Sabi ko, Ma, gusto kong maging kabahagi. Alam ko na hindi niyo naiintindihan yung ginagawa ko. Kasi nagtanong, bakit mo ibebenta yan? Bakit, ano bang gagawin mo? Nung kausap ko yung nanay ko, kaharap po yung kapatid ko. Sabi ko sa kanya, umiyak na po ako nun eh. Ayaw ko magpaiwan sa lakbayin. Alam ko na hindi mo masyadong maunawaan yung mga bagay na ginagawa ko or yung mga decisions ko sa buhay. Pero sabi ko sa kanya, ito yung lakbayin na binibigay sa akin ng Diyos. Alam ko po na medyo, alam niyo yun, parang nakakahinayang the other side po kasi, ginagamit ko kasi yun pang online class eh. Yung phone ko po that time. Pero ito yung sabi ko, Panginoon, mas mahalaga ho kayo kesa ho dun sa phone na ginagamit ko that time. Alam ko po, Panginoon, na kailangan ko yung phone ko na sa mga panahon na yun. Kasi nga, nag-aaral pa ako. Pero Panginoon, meron kang kwentong binubuo sa aming church. At gusto kong maging kasama dun sa kwento na yon. Alam niyo po, kung paano nag-provide ho ang Diyos nung ram, nakapalit po ni Isaac. Nung time ho na yon, tumawag ho yung tatay ko. Kasi kinento niya ng nanay ko eh. Sabi, ano ba yung kailangan mong gawin? Bakit ganito ganyan ibibenta mo daw yung phone mo? Kasi meron kang mga kailangan gawin. Alam niyo,
Sinabi ko sa kanya, ito po yung amount na kailangan kong i-raise at ito po ibibigay ko sa Panginoon. Yun yung sabi ko sa kanya. Alam niyo po, sabi ho ng tatay ko, huwag mo ibenta yung phone mo, bibigyan kita ng pera na kailangan mo. Sabihin mo lang sa akin. Alam niyo, nung time ho na yon, grabe ho, namangha ho ako sa Diyos. Kasi ito ho yung kwento na naalala ko kung paano ho nag-provide ng RAM ang Diyos para ho maging kapalit po ni Isaac na susunugin po at ihahandog ko sa Diyos. Parang ganun din ho yun nangyari ho sa akin eh. Alam niyo ho yun, grabe ho, sobrang namamanga at natutuwa ho ako sa Panginoon. Kasi ho, doon ko ho nakita kung gaano ho siya katapat eh. Doon ko ho siya nakita kung paano ho siya kumilos sa buhay ko. Ang sinasabi ko lang po, Panginoon, ito ho yung gusto kong gawin eh. Ito po yung pagsamba ko sa inyo, Panginoon. Kaya kahit anong mangyari, kahit ano man hong sabihin nung iba, gagawin ko ito para sa inyo, Panginoon. Pero nung time ho na yun, hindi po napabenta yung phone. Dahil nga po, nabigyan po ako ng exact amount po. At ibinigay ko sa Panginoon. Ang pagsunod ho sa Panginoon, sometimes, meron ho yung risk. Pero sabi nga po, dun po sa risk po na yun, dun ho natin mas makikita kung sino ho ang Diyos at kung paano ho siya kumilos ho sa buhay po natin. Dun po sa story po ni Abraham at ni Isaac, marami pong nagsasabi or marami pong nagko-quote po na God will provide. Totoo naman po, God will provide. Pero sabi nga ho natin, hindi lang ho dito sa buhay po na ito, hindi lang po dito sa mundo pong ito, ang Diyos po ay nagpo-provide. Pero alam niyo po, the story of Abraham sacrificing Isaac is often seen as a foreshadowing of God's ultimate sacrifice. Ito po yung foreshadowing po na yun pong Diyos po na hindi lang ho basta nagpo-provide ng mga pangangailangan natin dito sa mundo, nag-provide po ng lamb para ho sa atin. Ibinigay niya po ang Panginoong Hesus na sa ganun po, yung lahat po ng sasampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi ho mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi alam ho ng Diyos at alam ho natin na hindi ho natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kahit gaano pa ho tayo kabuti, kahit ano pa po yung gawin ho natin, hindi ho natin kayang iligtas ang sarili natin. He made a way. Sabi nga po ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Ano po sabi? That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sabi po sa Tagalog, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus po ang naging lamb, sacrificial lamb po, para ho sa atin mga kasalanan. At ito po yung mga connections po and biblical reference po dun sa kwento. The willing sacrifice. Yun kay Abraham, he was willing to sacrifice his beloved son, Isaac. Sabi nga po dun sa kwento, but God the Father, similarly, the God who gave His only begotten Son, Panginoong Hesus po, for the salvation of humanity. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4, sapagkat ibinibigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay rin sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Sabi po ng Hebrews chapter 11, verse 17 to 19, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac as a sacrifice. He who had received the promises was offering up his one and only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. He reasoned that God had power to raise the dead, and hence he received him back as a figure. Dito rin ho natin makikita yun pong illustration po pagdating po sa pananampalataya at pagsunod po ni Abraham
At ito po yung mga bagay po na kailangan po maunawaan po natin. That it is important to remember that Jesus Christ is the ultimate sacrifice and fulfillment of God's plan for salvation. Dahil mahal ho tayo ng Diyos, ito ho yung ginawa niya para ho sa atin. God provided a lamb and that lamb is Jesus. Panginoong Hesus po, natin hong tagapagligtas. At ano po yung characteristics po ng isang Savior? Willing and able. At ang Panginoong Hesus po, He is willing to die for our sins. He is willing to die for us. At siya lang po yung may kakayahang gumawa nito. Dahil hindi ho natin to kayang gawin kahit magpapako tayo sa krus. Kahit po gawin ho natin yun kung naranasan ho ng Panginoong Hesus, still, hindi pa rin ho tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ang katotohanan po, we are all sinners. At hindi ho tayo karapat-dapat sa paningin ho ng Diyos. That's why God made a way po. Binigay niya ang Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Romans chapter 5, verse 6 to 8, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Sabi po sa Tagalog, nang wala tayong kakayahang makapagligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid, bagamat mayroong maglakas ng loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Na hindi lang ho siya basta po nag-provide ng mga pangangailangan dito ho sa mundo, pero nag-provide po ang Diyos na sa ganun magkaroon ho tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi alam ho ng Diyos yung capacity ho natin as human, na we're all sinners at wala ho sa ating karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya ho Diyos na gumawa po ng paraan para ho tayo ay maligtas. For God so loved the world. Binigay niya po ang Panginoong Hesus para ho sa atin. Para ho sa kililigtas ng atin hong mga kasalanan. Sabi ho, sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganda ho ng pangako ho ng Diyos, ano po? At pakikita ho natin kung gaano ho tayo kamahal ho ng Panginoon. Na kahit ganito ho tayo, kahit anuman po yung mga pagkakamali ho natin sa buhay, hindi ho yan tinitingnan ho ng Diyos. Grabe ho yung pagmamahal ho ng Diyos ho sa atin, ano po? Bagamat siya po ay Diyos, kita naman po natin, yun pong layo po ng pag-itan po natin sa Diyos, ano po? God is perfect. He is holy, He is just, and He is a loving God. Tayo po mga tao, sinners, wala hong karapatan sa paningin ho ng Diyos. Lahat ho tayo nagkasala. Wala hong sino mang karapat-dapat ho sa atin sa paningin ho ng Diyos. But still, God made a way. He gave His only begotten Son for us. Kaya ho sa mga panahon pong ito, ano ho yung mga bagay po na kinakatakot ho natin na ibigay ho sa Panginoon? Sa pagsunod ho natin sa Kanya. Ano po yung mga bagay na ayaw ho nating bitawan dahil natatakot ho tayo na ibigay ho ito sa Diyos? Titingnan ho natin ang ginawa ho ng Panginoon. Ginawa ho ng Diyos ho sa atin. Binigay niya po ang Kanya pong kaisa-isang anak dahil sa pagmamahal niya ho sa atin. Tayo po, bilang tao. If we're saying that we love God, tanong ho sa atin, handa ho ba tayong ibigay at ipagkatiwala ang atin hong buong buhay sa Kanya? Balikan po natin yun pong Genesis chapter 22, verse 11. Tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay nakasabit sa sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. In verse 14, tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan
ang Panginoon. Ito ang pinagmula ng kasabihang, sa bundok ng Panginoon ay may inilaan siya. Jehovah Jireh, the God who provides. God, our provider. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y lumapit sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito. Salamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa pagpapaalala, O Diyos. Pagdating ho sa amin ng pananampalataya at pagsunod ho sa inyo. Salamat po sa buhay po ni Abraham at ni Isaac. Sa kwento po nila, mas nakita ho namin kung gaano ho sila ho ka-faithful sa pagsunod ho sa inyo, Panginoon, at pagtitiwala ho sa inyo. We pray, Panginoon, as one village, magkaroon din po kami ng pananampalataya at pagtitiwalang kagaya po ng kay Abraham. Kahit hindi na ho namin alam kung ano po yung mga mangyayari sa mga susunod po na araw. Pero dahil alam ho namin na kasama po namin kayo, still magtitiwala pa rin po kami sa inyo, Panginoon. Turuan niyo lamang po ang amin mga puso na umayon lamang po sa anuman pong nais ho ninyo. Turuan niyo po ang amin mga puso na makinig sa inyong tinig. Hindi lang ho basta makinig, kundi ho sumunod po sa inyo, O Diyos. At huwag kong matakot sa kung ano po yung mangyayari po sa hinaharap. Magtiwala lamang po kami sa inyong pangako. We pray, Panginoon, na lagi niyong buhayin sa amin ang pangako pong ibinigay niyo sa amin. Sa ganun, kapag dumating ho yung time, Panginoon, na kami po ay napapahagod na sa amin ng journey, meron ho kaming babalik ang pangako ninyo, Panginoon. Meron ho kaming panghahawakan na pangako ninyo. Salamat po ngayon pong gabing ito, O Diyos. Salamat po sa mga tao na patuloy niyo pong dinadala sa lugar hong ito para makapakinig ng inyong salita. Dalangin po namin sa mga susunod pang gabi, Panginoon, na pag-aaral po namin. Tuloy niyo po kaming samahan at kausapin at patuloy na turuan po sa amin ng mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po ulit sa atin pong lahat.